Barangay de la Paz is found in the town of Clarin, Misamis Occidental, in the island of Mindanao. Farmers in this part of the country experience extreme difficulties. Salt water intrude their rice fields during rainy seasons, especially when there is typhoon. This is aggravated during the full moon, when the tide is at its highest. One of the affected farmers is Marina Olar, whose house and farm are only 30 meters away from the shore. Yung irrigation na ito, pag nandiyan, pag tumaas ang tubig dagat, talagang papasok ang tubig dagat ito hanggang talaga dito yan. So itong palay namin, dahil nga ito malapit sa may irrigation, papasok at papasok talaga yung tubig dagat. So ang nangyayari sa palay namin, talagang namamatay within one day lang. Talagang tuyo na siya, namumula na siya. So wala kang kukuha doon, naiisa. Through the Farmer Field School Strategy or FFS conducted in the barangay, the farmers were able to choose varieties suitable to the conditions of their land. Itong palay na ito, itong tinanim ko ngayon, ang variety nito is Salinas. Yung Salinas pala, yung Salinas na kuan, yun pala ang pinakamaganda dito sa palayan ko na ito dahil ito ay napapasokan ng tubig dagat. So ang itong kuan, nagpapasalamat nga ako nito sa aming FFS dahil nga nakakapag-aral ako tungkol ito sa palay na talagang pupwede pala sa dagat. Through the cooperation of Sea Rice, the Clarin Municipal Agriculture Office, and several farmers of Barangay de la Paz, the farmers are starting to find hope, just like Marina. Itong palay namin na Salinas na ito, na pinunla ko ngayon, sa primerong punla ko na ito ay Salinas. So maraming gumaya nito kasi nakikita nila na itong Salinas na palay pala is malaki pala ang kikitain. Kasi maliban doon sa mabubuhay siya sa maalat, ang kanyang yung kanyang tangkay nito is mahaba, ganon. Tapos ang bawat piraso pala sa isang tangkay na yon ay makakuha ka ng 300. Nakikita nila na maganda ang ani ng palay ko. So marami ngayong gumaya at ang sabi nila, manghiram sila sa akin para ipupunla nila ngayon. So, ako naman, hindi ko naman gusto rin na susuluhin ko na lang yung sa akin. Di, ang ginawa ko, binigyan ko naman ngayon sila para ipupunla rin nila. So, maraming gumayanan yan ngayon. Sa ngayon, mga siguro nasa 10 na tao ngayon ang gumayan nito. Sa naman, kung tungkol din naman sa mga nila, yung vitamin sa palay, abono niya, hindi naman ako gaano gumastos ng abono kasi sa promero nito kasi na kinakalat ko lang yung mga damo dyan, yung mga kinalat ko, tapos naglalagay rin ako ng mga tain ng manok ang sinasabog ko dito. Nung sinabog ko yung tain ng manok at saka yan, nung nag-tractor na siya, doon ngayon na halo-halo ang mga tawag noon. Na ngayon pag first crop naman, as a first na fertilizer ang ginamit ko, hindi gaanong malaki. Konti lang naman ang kinikita o ang gastos ko. Ito, inano ko na ito, talagang hinihiwalay ko na siya para ipupunla ako siya sa next. Ipupunla ako siya sa next. Ngayon, ito, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng palay itong Salinas. Ito, ito siya, malaki ang hibla na rin. Tingnan nyo. Ganito ang hibla ng palay. Tsaka masarap ang kanin nito, lalo kung mainit-init. Pumirong yan sa pag-ipis namin. Ang daming mga maraming variety na tinanim namin. So na-encourage ako noon dahil nga si Nida sabi niya, Mar, itong palay na ito, itong binhi na ito, sabi niya gano'n, para lang ito sa dagat. Sabi niya, ha? Para sa dagat? Ay, sa akin na lang lahat yan, Nid. Sabi kong gano'n. Sabi ko naman, sa akin lahat. Para ako ma-encourage kasi yung palayan ko dito is papapasukin talaga ng tubig. Talaga namang noong araw. Hirap na hirap ako pag natuyo na yung dagat, natuyo na yung palay na wala na tubig. Tapos pumasok na yung tubig dagat. Talagang naiyak-iyak na ako. Hamakin mo ang ginawa ko. Talagang para ako naglilimas ng isda, dalag. Kasi pinapasok,
nag-aano ako ng tubig sa tabang para malalagyan lang ng tubig yung kan ko, yung palayan ko. Dahil talaga natutuyo na eh. Pumasok na yung tubig dagat nun. Ay, talaga nagproblema ako. Umiiyak ako nung araw. Tapos iyon, pasalamat ako nga meron ganito. Pero kahit naman pala hindi sa tubig dagat, talagang nabubuhay mo okay. Okay siya. Kaya sabi ng gano'n, gusto ko naman, ako naman ang magtanim yan. Bigyan mo naman ako ng gano'n. O di, ako naman, okay lang. Pinapahiram ko naman sila ng palay. At wali nga yan, no? Pinapalit sa akin yan. Yung mukha na yan. Marina's brother, Pasiano, is convinced with the adaptability of Salinas. He plans to use it in his rice field. Yung palay niya na Salinas, maganda talaga. Kahit yung sa akin, bago rin naman na punla, pero mas maganda yung Salinas na itinanim. Sa sunod siguro na taniman, bala ko yun din ang itatanim ko. Kahit medyo malayo-layo yung area sa dagat, ang akin, yung sa kanya, malapit lang sa dagat. Pero palagay ko, maganda nga yung malapit sa dagat, ano pa kaya yung medyo malayo sa dagat. Kaya yun talagang itatanim ko ngayon. Dahil hindi ako nakakita ng medyo maganda-gandang variety ngayon. At saka matibay yung palay niya sa armyworm. Dahil ang mga palay ngayon, inatake sa armyworm. Ayaw sa kanya, hindi. The collaboration of various sectors, the local government, civil society organizations such as Sea Rice, and the farmers themselves is the key to facing the challenges of climate change.